Good afternoon, sir. We are the group 16. With me si Sir Raymond Dulay. Kami yung group 16 po. Mayor po kasi. Our topic is all about guidelines of obtaining farm credit. There is sa guidelines of obtaining farm credit. Siyempre, the first one is know your credit needs. Pag sinabing know your credit needs, halimbawa, tawag sini, siyempre, may project ka na, and then tapos, alamin mo muna kung ano yung dapat mong i-credit. Siyempre, mag-ask ka ng sa iyong mga loan officer kung paano ba ang gawin. And then, para maano mo talaga ano yung need ng iyong project. The second one is prepare your farm plan and budget. Siyempre, i-prepare mo kung ano ang dapat himuon mo sa iyong mga budget. For example, it says rin na this can be done through help of the production technician. And then, number 3 is acquire your loan from an authorized bank. Siyempre, kinakailangan ka mag-acquire dito talaga sa mga authorized na bank. Hindi nga, kung hindi ka lang magwa sa iyong mga credit. And then, be honest in providing credit information. Siyempre, pag ikaw ang mag-credit, kinakailangan talaga yung mga information is talagang galing talaga sa iyo para hindi ka na mabulayan ba. And then, number 5 is use your credit for the intended project. Dito sa number 5, siyempre, mag-credit ka, mag-utang ka. Halimbawa, kung para sa mais, para lang kita sa project mga mais, hindi nga para na sa ibang mga project. Kasi, sabi nito is for intended lang sa imo lang na project. And then, number 6 is prepare a repayment plan in advance. Siyempre, pag mag-credit ka, dapat kapalo ka man kung ano, pagka next na is, paano mo siya mabaydan para hindi ka mabulayan or i-advance mo siya. And then, number 7 is comply with instructions of an agricultural technician to improve your crop or livestock production. Siyempre, kinakailangan mo i-comply with lahat ng mga instruction pa sa agricultural technician mo para sa livestock production mo. And then, maintain good savings and repayment habits. Siyempre, pag may inutangan ka, alam mo na yan kung paano siya mabayad. And then, siyempre, alam mag-utang ka tapos wala ka sa mga ibayad sila. And then, use your credit wisely. Siyempre, alangan, pares ni sa number 5 ay na. Siyempre, use your credit wisely. Kung ano lang intended, dito lang biginin niya. Pag gusto ka lang mag-credit ka lang, mag-utang ka lang, pero iba ang ginagatuan sa imuha kwarta di utang. Amo lang na siya. Good afternoon, sir. My report is consideration by Ms. Mamya. Requirement of the supervised credits. Previous availability of the loan applicants is equate amount and the time. There is the superintendent is the farm and management guidelines sa agricultural. Ang credits ibig sabihin ay ito yung mga pagpahiram ng mga pira sa isang volunteer o sa isang tao sa mga aplikante. So, dapat adequate, dapat tama o sakto yung amount ng ipinapahiram ng mga nagpautang. So, yung time dapat sakto, tapos yung kakailangan ng magpapador. Yun po isa. Number 1, apply the following practice is the necessary for the conservation of the land. So, simply, i-apply mo talaga kung ano yung mga proven o naging practice o pangailangan ng mga conservation sa mga farmer o sa mga land. So, number 2, improve for the fertility of the lands and production. So, dapat i-improve talaga kung ano yung mga fertility sa mga land o kung ano yung mga produce or production ng isang farm. So, number 3, follow the approved plan and the budget joint preparation. And dito dapat i-approve o i-plano mo talaga magkano yung budget ng iyong farm. And 4, ensure the palay crops in the nearest branch of the Philippines Crop Insurance Corporation. So, ibig sabihin, dapat ensure ko daw kapag mayroon kang mga crop production, dapat i-register mo sa mga Philippine Insurance Corporation.
Yun po. And next is the step in the supervised credit. So number one, analysis of the project. So dapat pag gumawa ka ng isang project, dapat i-plano mo talaga kung maganda ba yung tama o maganda ba yung projects. So number two, preparation for the farm, plant, and budget. So siyempre, pag yung preparation for the farmer o farm, dapat i-preparation mo na plano mo kung magkano yung budget or expenses sa simula pag-planting hanggang sa harvesting. So number three, periodic inspection for the follow of the project. So siyempre, alam mo talaga kung ano yung tamang period o tamang panahon ng planting. Yun po. And number four, evaluation of the project upon completion. So, siyempre, lahat daw ng project dapat evaluate mo kung magkano yung tamang gastos sa yung mga projects. That's all my